RGFM 100.9. The station with the best music. You stand up high, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bulanon Network. Basta RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Kining maong balita hatod kaninyo sa Philippine Mining Service Corporation o Bohol Limestone Corporation. Nangita ba ka og di kalidad nga auto care services? Ayaw na paglangan pa. Sanuog sana. Bisitahan na ang 4Gs and R Auto Repair Center nga ananay mutang sa San Vicente, Baclayon, Bohol. Sa 4G Sanar, bagdagang serbisyo. Fuel scanning system o change oil ba imong gikinahanglan? 4G Sanar, Engine transmission overhaul o under chassis problem ba? 4G Sanar, Electronic system, injector, ECU o BCM coding repair ba? 4G Sanar, Immobilizer programming o body repair o repaint sa imong sakyanan? diri na sa 4G Sanar Auto Repair Center. Legalidad, barato o kasaligan nga serbisyo. Dali na sa 4G Sanar Auto Repair Center. 4G's Auto Care Services. Basta namo diri, promise amo mong ampingan. O, unsa pa may imong gihulat, tawag na sa cellphone number 0961-455-9189 o sa ilang hotline number 038-422-0477 o bisitaha ang ilang Facebook page 4Gs and R Auto Repair Center. Ayaw na paglangan pa, adto na! Kung sports na po tato ang diskutan, ang tanang kakapoy imuhang malimtan. Makuyugan ta sa fighter wines kahayahay kalisod. Sa inuman walay sama makadasig ka nga fighter gyud. Tanang nasinati natong hamong panahon. Kung naa ang fighter wine, likon tangang mo padayon. Makibisog sa trabaho ug daghang buluhaton. Fighter wine ang masaligan, maunipang kondisyon. RBN, worldwide, mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN, Breakfast News. Igala, kumusta magbuntag? Adlaw karon nga Martes, Hulyo 7, 2026. Kini si Adrian Tagupa nga maghatod kaninyo sa mga nagbagang balita karong buntaga sa RBN Breakfast News sa RBN Worldwide. O karon sa atong mga uluhan. Mental health team sa Bohol gipadala sa mga lugar nga naigo sa linog. Samtang giingong pagpakighilawa sa 16 anyos paubos, mahimong makasangit na sa giingong statutory rape. Bohol nagpatuman sa 60 kaadlaw nga pagban sa mga baboy o pork products gikan sa Negros. Samtang bagong mayor o vice mayor sa Ubay, opisyal nang nanumpa sa ilang katungdanan. Tulo ka classroom o kantin nasunog sa eskwelahan sa Talibon. Magnitude 2.1 nga linog natala didto sa lungsod sa Sagbayan. Samtang sa ato ang balitang regional,
Sa atong balitang regional, nagmalaumon ang NGCP nga moarang-arang na ang supply sa kuryente sa Visayas Region. Sa balitang nasyonal, issue sa presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe gyapon ang nahimong pagdebate. Samtang sa ato ang balitang international, grabe kakusog nga hangin ang giingong miigo dito sa Guam tungod sa super typhoon Bavi. Sa balitang sports, sa atong balitang sports, Justin Brownlee dili makadula batok sa Australia. Mao kadto mga uluhan sa atong balita. Detalye inyong mabati human niini. RBN Worldwide. Mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Oras Pilipinas, alas 6:16 na sa kabuntagon. O karon sa nagunang detalye sa atong balitang lokal. Mental health team sa Bohol gipadala sa mga lugar nga naigo sa linog. Nagpadala ang kagamahan ng probinsyal sa Bohol ubos sa pagpanguna ni Gobernador Ares Sumintado. Pinaagi sa Provincial Health Office o Health Emergency Response Team for Mental Health and Psychosocial Support ngadto sa General Santos og Sarangani aron motabang sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Ang 8 ka miyembro sa team gipadala sa maong lugar gikan Hulyo 4 hangtod 10 aron maghatag og psychological first aid, psychosocial support, stress debriefing o referrals alang sa mga survivor o frontline responders nga nakaagom og trauma, stress o uban pang giingong epekto sa maong kalamidad. Makigtambayayong ang PHO team sa Department of Health, Center for Health Development o sa mga lokal nga kagamahanan aron masiguro ang hapsay o epektibong paghatod sa mental health services ngadto sa mga apektadong komunidad. Ang maong misyon bisunod sa naunang pagpadala sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO Search and Rescue Team ngadto sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog. Matod ni Gobernador Ares Sumintado, nagpadayon ang Bohol sa paghatag og humanitarian assistance isip suporta sa padayong pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa maong kalamidad. Samtang sa laing bahin, giingong pagbakighilawa sa 16 anyos paubos, mahimong makasangit na sa giingong statutory rape. Bisan og mikunhod ang gidaghanon sa mga kaso sa pagpanglugo sa Bohol, nagpabiling kabalakan sa mga otoridad ang taas nga ihap sa mga kaso sa statutory rape sumala sa report nga gipresentar sa labing bag-ong tigom sa Provincial Peace and Order Council. Base sa datos, gikan sa 69 ka kaso sa miaging tuig, mikunhod kini ngadto sa 43 ka kaso sa karong tuigan. Sa mga kaso nga may kalabutan sa pagpangpugos o pagbahad o pagpanghadlok, mikunhod usab kini gikan sa 35 ngadto sa 27 ka insidente. Apan sa kaso sa statutory rape, gikan sa 28 ka kaso sa miaging tuig, 11 na ang natala sa police blotter sa tibuok Bohol alang sa parihas nga panahon sa pagtandi. Sumala sa balaod ang paghihilawa sa usa ka bata nga 16 anyos pa ubos, mahimong mahulog sa statutory rape bisan pa kung adunay panagsabot tungod kay wala pa kini sila giilang adunay legal nga edad sa og kapasidad sa paghatag og balido nga pagtugot sa mong buhat. Gipadayag usab ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez nga ang 43 ka rape cases nga naitala sa karong tuiga, 35 niini naglambigit sa mga minor de edad. Lakip niini ang 3 ka biktima nga edad og 0 hangtod 10 anyos og 21 ka biktima ang nag-edad 11 hangtod 15 anyos. Gipahimangnuan sa kapulisan ang bisan kun nagkasinabot ang mga nalambigit nga minor de edad
Mahimo gyapon nga adunay kasong mahimong atubangon depende sa kahimtang og sa mga probisyon sa balaod. Ang matag kaso pag-asosihon base sa ebidensya og sa desisyon sa korte. Padayon usab nga gipalig-on sa Kampo Daguhoy ang Women and Children Protection Program. Lakip ang kampanya sa mga komunidad og koordinasyon sa ubang ahensya aron mapaspasan ang investigasyon og pagpasaka og kaso batok sa mga responsable. RBN Worldwide. Mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Sa dugang detalye sa atong balitang lokal, lalawigan sa Bohol nagpatuman og 60 kaadlaw nga pagban sa mga baboy og pork products gikan sa Negros. Nagpatuman ang kagamhanang probinsyal sa Bohol ubos sa pagpanguna ni Gobernador Aris Sumintano og 60 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod sa buhing baboy, karning baboy ug uban pang pork products gikan sa Negros Island, lakip na ang Negros Oriental ug Negros Occidental sugod niadtong Hulyo 3 ubos sa Executive Order No. 28 Series of 2026. Gipatuman ang maong lakang aron mapanalipdan ang Bohol ug mapugnan ang posibleng pagsulod o pagkailap sa African Swine Fever o man makatala og mga kaso sa maong sakit sa Negros Island aron masiguro ang epektibong pagpatuman sa mando. Gipakusgan sa kagamhanan ang pagbantay sa mga border control points og mga pantalan sa tibok Bohol aron mapugnan ang pagsulod sa mga gidili nga hayop ug mga produkto. Nanawagan usab si Gobernador Aris Sumintado sa kooperasyon sa tanang sektor aron mapadayon ang kaluwasan sa hog industry sa Bohol ug malikayan ang pagsulod sa ESF sa probinsya. Oras Pilipinas, alas 6:21 na sa kabuntagon. Sa dugang detalye sa atong balitang lokal, bag-ong mayor o vice mayor sa Ubay, opisyal nang nanumpa. Opisyal nang nanumpa sa ilang katungdanan ang bag-ong municipal mayor sa Ubay nga si Constantino H. Reyes ug ang bag-ong vice mayor nga si Attorney Kim Jeronimo B. Fuentes atol sa usa ka solemn nga oath-taking ceremony. Ang ilang panumpa nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang pagdumala ug sa ilang saad nga matinud-anong pag-alagad sa katawhan sa Ubay uban sa integridad, responsibilidad ug dedikasyon. Gipahinumduman usab sa maong okasyon ang panulundon sa bag-uhay lang nga namatay nga si Mayor Violeta D. Reyes. Kansang liderato nakahatag og dakong kontribusyon sa pagpalambo og kalabuan sa lungsod. Gilauman nga ang malinawon nga pagbalhin sa liderato makatampo sa pagbalig-on sa panaghiusa sa komunidad o sa pagpadayon sa mga programa o inisyatibo alang sa dugang nga kalambuan sa Ubay. Uban sa bagong administrasyon, gipaabot ang paglaom nga magtinabangay ang tanang ubayanon aron matubag ang hagit ug magpadayon ang pagtukod sa mas mauswagon ug mas mahayag nga lungsod sa Ubay. RBN Worldwide. Mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Sa dugang detalye sa atong balitang lokal, tulo ka classroom ug kanti nasunog sa eskwelahan sa Talibon. Nasunog ang tulo ka classroom ug usa ka kantin sa San Francisco Elementary School sa Barangay San Francisco, Talibon sa iyong buntag niadtong nakalabay nga adlaw. Sumala kang Raul Bustalino sa Bureau of Fire Protection. Nadawat ang alarma alas 2:59 sa kadlawon ug gideklarar kining first alarm alas 3 sa kadlawon. Miabot ang mga bombero sa lugar sulod sa 4 ka minuto human sa pagbiyahe og 5 ka kilometro. Gikan sa istasyon, gipadala sa Bureau of Fire Protection ang Engine 1 ug Engine 3 aron mapalong ang sunog. Mikabat sa 207 square meters ang gilapdon sa mga estrukturang nadaot. Lakip ang tulo ka classroom ug usa ka kantin nga sakop sa Department of Education. Walay naangulo namatay sa insidente ug wala usab adunay pamilyang naapektuhan tungod kay nahitabo ang sunog sa oras nga walay klase. Padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa sunog sa kinatibuk-ang kantidad sa kadaot sa maong insidente.
Samtang sa laing bahin, magnitude 2.1 nga linog natala didto sa lungsod sa Sagbayan. Usa ka magnitude 2.1 nga linog ang natala sa Sagbayan alas 9:40 sa buntag kagahapong adlaw. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang linog adunay giladmon nga 35 kilometro ug ang sentro niini nahimutang 6 kilometro sa habagatang sidlakan sa Sagbayan. Giklasifikar sa PHIVOLCS ang paglinog isip tectonic earthquake nga resulta sa paglihok sa mga fault sa ilawom sa yuta. Sa unang earthquake information bulletin, walay gitaho nga kadaot og wala usab gilauman nga adunay aftershock tungod sa kahinay sa mong linog. Padayon nga nag-awhag ang PHIVOLCS sa publiko nga magmatngon og mosunod sa mga opisyal nga advisories og earthquake bulletin aron masiguro ang kaluwasan sa tanang residente. RBN Worldwide, mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Oras Pilipinas alas 6:25 na sa kabuntagon. Sa dugang detalye sa atong balitang regional, kining balitang regional hatod kanato sa Boholano Broadband. Gusto kag di kalidad nga internet, pag Boholano Broadband na higala. Sa balitang regional, nagmalaumon ang NGCP nga moarang-arang na ang supply sa kuryente sa Visayas region. Atong sayran ang kompletong detalye niini gikan sa balitang Bisdak. Nabalik na ang operasyon sa usa sa mga dagkong planta sa Visayas nga nag-forced outage niadtong milabayng Mayo. Unsay epekto niini sa supply sa kuryente sa Kabisayan? Atong sayran pinaagi niining report. Sukad May 11, halos kada adlaw nga gipaubo sa yellow alert o red alert status sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang power supply sa Kabisayan. Kini human naguba ang tulo ka mga dagkong planta, ang TVI-1 ug TVI-2 nga parehong adunay tag 169 megawatt capacity ug ang PEDC-3 nga adunay 150 megawatt capacity. Gisundan usab kini sa pagkaguba sa ubang mga gagmayng planta. Apan pagka-alas 2:40 sa hapon niadtong Miyerkules, July 1, nabalik na ang operasyon sa PEDC-3. Busa kagahapon, July 2, wa na gipagawas nga yellow alert ug red alert status ang NGCP sa Visayas Grid. Sa press conference nga gipatawag sa NGCP, gipahibaw niini nga sa hinapos nga bahin sa Agosto, mahuman na usab ang pag-ayom-ayom sa TVI-1 ug TVI-2. Ug sa Setyembre, pareho na kining balik operasyon. Apan matod sa NGCP, di sila makahatag og kasiguruan nga di na sab mapaubo sa yellow alert ug red alert status ang Visayas Grid sa mosunod nga mga buwan. For so long as for the remainder of the year, and there are no other unplanned maintenance shutdowns of that magnitude. Same with the Luzon grid, no? Kasi naghihiraman yung dalawang grid. Then we don't expect further alerts. But then, again, no, that is for so long as there are no unforeseen maintenance shutdowns on the part of the generating plants. Our outlook has greatly improved. We could not promise anything that there will be no more yellow alerts issued, because again, yellow alert is defined as if the reserve is less than the capacity of the highest unit online. Gitataw sa NGCP nga ubay-ubay sa mga nangagubang planta, mga karaan na usab. Many of those plants are still since NPC time pa na sila. In fact, there are already lots of diesel plants. Nagkanagang diesel plant. Kanang diesel plant nga nasa carbon. Na mga planta sa Panay nga decommissioned na sila. Ug bisan pa man kung adunay mga solar power plants, dili kini makasustener ilabi na atul sa kagabhion. Hinuon gipahibaw sa NGCP nga ubay-ubay na usab nga mga power plants ang gitukod karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. RBN Worldwide, mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News.
Samtang sa ato ang balitang nasyonal, kining balitang nasyonal hatod kanato sa Intra. Ganahan kag healthy nga drink sigala. Suway na ang Intra available kini sa SMC na building at Chacoso Street, Poblacion, Hagna, Bohol. Sa balitang nasyonal, issue sa presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, init gihapon nga gidipetihan didto sa Senado kagahapon adlaw. Atong sayran ang kompletong detalye gikan sa UNTV. Jed, ano ba yung argumento na inilatag ng mga senador kaya na medyo naging mainit yung talakayan kanina bago magsimula ang impeachment trial? June, si Senate President Sherwin Gatchalian nga yung nag-preside nang magbukas itong impeachment court para simulan yung paglilitis sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit bago nga magsimula yung mismong trial proper ay nagkaroon ng mahabang diskusyon sa kung sino ba yung magpe-preside dito sa nasabing paglilitis. Sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court, nalitisin ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ito sa isang mainit na talakayan kaugnay ng hakbang na palitan si Senate President Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Impeachment Court. Bago pa man matuloy ang election ng presiding officer, nagpahayag ng point of order si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Dito inilatag ni Senator Judge Cayetano ang ani ay malinaw sa saligang batas kung sino ang may karapatang mag-preside sa ganitong pagdinig. It is very clear in the Constitution of the Philippines that the presiding officer is the Senate President. Section 3, paragraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The spirit of the Constitution is that it is the Senate President who will preside. This is not an ordinary statement, dictum, or it was not a capricious statement in the discussion. Precisely because the Senate President is elected by the majority. Sa kanyang point of order, tinukoy ni Senator Cayetano ang mga deliberasyon ng 1986 Constitutional Commission kung saan inihain ng nooy Commissioner Hilario Davide Jr. ang mungkahing tahasang ilagay sa konstitusyon na ang Senate President ang mamumuno sa lahat ng impeachment trial. Ngunit binawi rin ito matapos magkasundo ang mga commissioner na malinaw na itong nakasaad sa mismong konstitusyon. Dahil dito nagbabala ang senador na kung iba sa kanyang mga kasamahan ang mamumuno sa impeachment court, maaaring questionin ang kredibilidad at legalidad ng buong proseso. Ngunit agad naman itong dinepensahan ni Senate President Gatchalian at sinabing dumaan sa tamang proseso at naamyendahan na ang rules of impeachment. On June 3, 2026, Senator Juan Miguel Zubiri proposed Senate Resolution number 430, and that was adopted during that time. And then, on the same day, the same resolution was adopted and renumbered to Resolution number 40. It was published on June 9, 2026. During that time, in June 3, when we amended the rules, everyone had the opportunity to express their views regarding the proposed resolution. And since no one objected, we adopted Resolution number 430 and renumbered it to Resolution number 40. That is anchored on our Constitution, Article 6, Section 3, Paragraph 8 of the Constitution, that the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Sinigundahan naman ito ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Giit niya ang Chief Justice lamang ang tanging mandatory na mag-preside kung ang mismong presidente ng bansa ang nililitis at walang nakasaad na bawal mag-preside ang ibang senador kung ang sumasailalim sa pagdinig ay ibang impeachable officer tulad ng vice-presidente. What the Constitution provides is that when the president is undergoing impeachment, going through the trial, is being tried, the Chief Justice must preside.
Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. Sa kabila ng mahabang diskusyon kaugnay ng issue, natuloy pa rin ito sa botohan ng mga hukom ng impeachment court. The official count is 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So President, The court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court. Sa kanyang pag-upo bilang presiding officer, agad na nilinaw ni Senator Judge Escudero ang rules on conviction. Binigyang diin niya na kailangan ng 2/3 vote o hindi bababa sa 16 na senador para mapatunayang nagkasala ang opisyal na nililitis. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. June nang magsimula nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay 21 senator judge yung present. So ang wala kanina sa paglilitis ay si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At bago nga mag-adjourn ngayong araw yung impeachment trial ay nagkaroon ng pahayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano na kung maaari ay magkaroon ng komunikasyon ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para i-request kung maaaring makapag-participate si Senator Marcoleta maging si Senator Jinggoy Estrada dahil wala pa naman ang desisyon dito sa dalawang senador o hindi pa naman acquitted yung dalawang senador doon sa kanilang mga kaso. Ito ay para sana mapakinggan nila o makita rin nila yung mga ebidensya at dokumentong ilalatag ng parehong House Prosecution Panel maging ng defense team ni Vice President Sara Duterte nang sa gayon pag dumating na yung botohan para dito sa conviction, dito sa trial ni VP Duterte, ay aware na sila doon sa mga nailatag na ebidensya, maging mga dokumento. At bukod dyan, for transparency din, ay iniutos kanina ng Senate Impeachment Court sa Clerk of Court na gumawa ng dedicated portal kung saan doon i-upload yung mga dokumento at iba pang mga related na mga papel na may kaugnayan dito sa nasabing proceedings para madaling ma-access ng publiko o makita o masubaybayan nila yung nangyayari dito sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. So bukas magpapatuloy yung ikalawang araw nitong impeachment trial ni Vice President Duterte na magsisimula pa rin ng 2:00 ng hapon dito sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo June. Maraming salamat, Jed Neresina. RBN Worldwide. Mga balita ang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Samtang sa ato ang balitang international. Kining balitang international hatod kanato sa 4Gs and R Auto Repair Center. Ganahan kag di kalidad nga auto care services adto na sa 4Gs and R Auto Repair Center nga nanay mutang sa San Vicente, Baclayon, Bohol. Sa balitang international, grabe ka kusog nga hangin ang nasinati didto sa Guam tungod matod pa sa super typhoon nga Bavi. Atong sayran ang kompletong detalye niini gikan
gikan sa UNTV. Mapanganib na lakas ng hangin ang naranasan sa Rota Island sa Northern Marianas, bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Bavi nitong Linggo, July 5 sa Amerika. Ayon sa United States National Weather Service, nasa Super Typhoon Category 5 na ang bagyo na may lakas ng hangin na umaabot sa 180 hanggang 215 kilometers per hour. Nakuhanan ang lawak ng bagyo mula sa International Space Station sa pagdaan nito sa Mariana Islands. Ayon sa US NWS, posibleng umabot sa 290 km per hour ang lakas ng bagyo. Dahil dito, nagbabala ang ahensya sa mga residente ng Rota, Saipan at sa bansang Guam na manatiling nakahanda at sikaping magpalipas ng bagyo sa ligtas na lugar. Itinaas na ang extreme wind warning sa Rota at maging sa Saipan dahil sa mapaminsalang hangin. Here in Saipan, it is still howling. We've had gusts of over 108 miles per hour. In this hotel, it sounds like a jet airplane. You can hear the wind just howling through the windows. Samantala, isinailalim na rin sa pinakamataas na alerto ang buong Guam sa Condition of Readiness 1 o Core 1 habang nananalasa ang malakas na hangin. Panawagan ni Guam Governor Lou Leon Guerrero sa mga residente na manatiling ligtas at huwag nang lumabas ng bahay. I want everybody to continue staying at home. We are still in Core 1. We are right now experiencing the peak conditions of this Super Typhoon Bavi. So I want people to continue. Please do not go outside. Do not travel unnecessarily. If you need help, please call 911, call our EOC. Isang netizen ang nakuhanan ang paligid sa kanyang lugar sa Yigo, Guam na makikita na malakas na ang pagbugso ng hangin at ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa sunod-sunod na kidlat. I don't think I've ever seen so much lightning in a typhoon before. And the sky just filled with sheets of this precipitation and lightning bolts illuminating the sky. This is quite an incredible sight to witness. Matapos sa Guam, ang Super Typhoon Bavi ay inaasahang papasok at bahagyang dadaan sa Pilipinas kung saan ito tatawaging Bagyong Inday. Saka ito tutuloy sa bansang Taiwan at makaapekto rin sa bansang Japan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. RBN Worldwide. Mga balitang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Samtang sa to ang balitang showbiz, Jilay Andres opisyal nang naanal ang kasal kang John Gutierrez. Makichika ta sa to ang RBN showbiz reporter, Miss Arian. Opisyal nang napawalang bisa ang kasal sa YouTube vlogger ug aktres nga si Jilay Andres ug rapper nga si John Gutierrez sa iyang vlog nga gipagawas niadtong Hulyo 4, 2026. Emosyonal niyang gipahibalo sa pamilya ug mga higala ang maong balita. Sa sinugdanan sa video, daghan ang nagtuo nga mabdo siya. Apan ang iyang gipakita di ay mao ang opisyal nga dokumento sa annulment sa ilang kaminyuon. Miingon si Jilay nga dako ang iyang kalipay og pasalamat human opisyal nga mapawalang bisa ang ilang kasal. Matud pa niya, nakabot na niya ang kalinaw sa huna-huna ug daghan siyang nakatunan gikan sa lisod nga kapitulo sa iyang kinabuhi. Nagbilin usab siya og mensahe sa iyang mga supporters nga ilhon pag-ayo ang tawo nga ilang pilion nga mahimong kapikas sa kinabuhi ug dili magdali sa pagminyo. Kini ang chika gikan sa RBN DYMA 100.9. Kini ang chikadora sa kahanginan, Miss Arian, RBN Worldwide.
Samtang sa ato ang balitang sports, Justin Brownlee dili na modula batok sa Australia. Dili makadula si Justin Brownlee alang sa Gilas Pilipinas sa ilang duwa batok sa Australian Men's National Basketball Team sa ikatulong window sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers tungkol sa iyang mga injury. Sumala sa mga report, nag-anto si Brownlee og hamstring strain o peroneal tendinopathy sa iyang tuo nga batiis, dugang pa sa hubag o cartilage defect sa iyang mga tuhod. Tungod niini, gidesisyonan sa coaching staff nga dili siya paapilon sa mga duwa aron malikayan ang paglala sa iyang kondisyon. Tungod sa pagkawala ni Brownlee, gilaoman nga mas dako ang responsibilidad nga pas-anon sa ubang mga magduduwa sa Gilas sa pagsukol sa kusgan ng Australia nga wala pa mapildi sa unang hugna sa qualifiers. Bisan wala si Brownlee, nakalusot gihapon ang Gilas sa Pilipinas ngadto sa ikaduhang hugna sa qualifiers human makatapos sa first round sa ikatulong puwesto sa Group A. Samtang report man sa tong CB, shoutout sa ta sa tanang naminaw sa to sa Radyo Man, Facebook live streaming or sa bulan no broadband IPTV. Maing buntag sa tong mga suging tigpaminaw diha sa lungsod sa Duero. Ilang Jen, Ate Silva, Kuya Bernard, Kuya Paul, Kuya Marlon, ni Bro Von Ryan, ni Mayor Al, Vice Mayor Ernest Baha. Og ni Bosco kong salaman niya sa itong mga suging tigpaminaw diha sa lungsod sa Gindulman, diha sa Anda, Kandihay, Alicia, Sabino Nido, nilang Mama Mira og Papa Nestor. Good morning. Magbuntag pod sa mga suking tigpaminaw nato diya sa lungsod sa Talibon, Clarin, Tubigon, Inabanga, Buenavista, Hitafe, diya pod sa lungsod sa Bilar, Batuan, Carmen, Sierra Bolyones, Pilar, San Miguel ug Dangon. Ayong pagbanikay sikay pod sa mga taga-lungsod sa Hagna. Labinan ni Ate Floril nen Ranoco Store diya sa Merkado Publiko sa Hagna. Sa may ukay-ukayan, sa may utanan, sa may prutasan. Good morning yung tanan diha. Magbuntag pod sa mga suking tigpaminaw nato diya sa GNB Enterprises. Good morning nilang Ate Michelle, Ate Delia, Ate Marilyn, ni Kuya Loloy, Kuya Jose ug Ate Belen. Buntag pod sa mga taga Garcia Hernandez. Sa lungsod sa Valencia, good morning nilang Sir Rodolfo Ryan Hapos, sa iyang papa Sir Dolfo, Sir Jos Bumat, sa iyang mga magpapa Sir Litog Mamcura, Kapitan German Dano, good morning. May buntag pod ni Cap Cornelio de Isacap Resort, sa Diching ug Kuya Ronnie Igam, Ma'am MJ Lim ug ni Brother Christopher Kaito. May buntag. May buntag pod diya sa mga naminaw sa to sa Merkado Publiko sa lungsod sa Valencia. Solid listeners nilang Kuya Sherwin Avila, Ate Lucy, Ate Teresita, Kuya Isidro, Kuya Romeo, and of course good morning po ni Sir Ging Marante ug sa iyang buotan nga asawa Ma'am Betty. Good morning. May buntag po ni Mayor Neil sa iyo ni siyang duo pa mga program. Balatero family diya sa may Katugan, Consiel Gerald Portrias ug sa iyang Graphic Bay Printing Services ug kauban ni Ma'am Rachel Tago Dalay. May buntag po ni Gaurine Angel diya sa Anunan, Atelia Cloartoro sa Pasayloan family, ni iya ug ni iyo sa Igsok family, Kagadas Maisa Minyo sa Rara family, ni Mama Ging ug Papa Rods. Good morning kanatong tanan. Maugado ang mga nagbagang balita karong buntaga sa RBN Breakfast News sa ngalan ni Engineer Felix Pahog sa atuang Technical Department Sir Dave. Kini si Adrian Tagupa. Kami kanunay maghatod kaninyo sa mga nagbagang balita gikan sa probinsya sa Bohol hangtod sa gawas sa nasod. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Maing buntag o God bless us all. RBN Worldwide. Mga balitang gitugawan 24 oras. Mga balitang angay ninyong masayran, sulod o gawas sa nasod. RBN Breakfast News. Inyong nabati ang mga nagbagang balita diri lang sa RBN DYMA 100.9 RBN Radio Bolano Network Worldwide. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kun anapog alang sa inyong panginahanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mga higalaong lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine ug Bohol Limestone Corporation or BLC, producer sa high quality limestone. RGFM